Nanginginig ang kamay ni Althea habang hawak ang kanyang lumang cellphone. Hindi na ang mga salita ng doktor ang umuulit-ulit sa kanyang isipan, kundi ang pakiramdam na dala ng mga salitang iyon. Isang malamig na takot na gumagapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, Miss Reyes. Malaking halaga ang kakailanganin ni. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Napayuko siya at isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng kumot sa kanyang kama. Isang luha ng kawalan ng pag-asa. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang ipon niya mula sa pagiging waitress sa isang maliit na karinderya ay sapat lang para sa mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan nila ng kanyang tatay Lito. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang bagay na nakasabit sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. Isang pulang bestida. Makintab ang tela, hapit sa katawan at may malalim na hiwa sa likod. Hindi sa kanya ang bestidang iyon. Ipinahiram lang iyon ng kanyang katrabaho na si Cindy na may mga sideline sa gabi. Dea, kapag gipit na gipit ka na talaga, ito ang isusuot mo, sabi ni Cindy sa kanya isang linggo na ang nakalipas, may kasamang makahulugang ngiti. Saglit na trabaho lang, malaki ang kita. Noon, nandidiri niyang tinanggihan ang alok. Pero ngayon, ang bestidang iyon ay hindi na simbolo ng kahihiyan. Ito na ang simbolo ng kanyang huling pag-asa. Para kay tatay. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinubad niya ang kanyang luma at maluwag na t-shirt at pinalitan iyon ng bestidang pula. Naramdaman niya ang lamig ng tela sa kanyang balat na para bang yayakap siya ng isang estranghero. Humarap siya sa maliit at may kalumaang salamin. Ang bawat pagpahid ng kolorite sa kanyang mukha ay parang isang pagtatakip sa kanyang tunay na pagkatao. Mas makapal na kilay. Mas matingkad na lipstick. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng simpleng pangarap, ngayon ay pinalilibutan ng itim na eyeliner na nagkukubli sa takot at lungkot sa loob nito. Hindi niya kilala ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Sino ang babaeng ito? Ang babaeng ito ay desperada. Ang babaeng ito ay handang isuko ang lahat para sa taong pinakamamahal niya. Humugot siya ng isang malalim na hininga, kinuha ang maliit na pitaka, at lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang palayo sa kanilang maliit na apartment sa Quezon City ay parang isang milya ang layo mula sa Althea na kilala niya. Ang taxi ay huminto sa tapat ng isang nagliliwanag na gusali sa Makati. Isang bar na para lamang sa mayayaman. Mula sa labas, dinig na niya ang mahinang tugtog. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang naglalakad siya papasok. Sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango, alak at sigarilyo. Ang mga ilaw ay madidilim at ang mga tao ay nagsasalita ng may kumpiyansa, tumatawa na parang walang problema sa mundo. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Umupo siya sa isang bakanting upuan sa bar counter, sa pinakadulong bahagi kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Anong iinumin niyo, ma'am? Tanong ng bartender. Tubig-tubig na lang po, halos pabulong niyang sagot. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Mga matang mapanuri na para bang alam ng lahat kung bakit siya naroroon. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Para kay tatay. Para kay tatay, paulit-ulit niyang dasal sa kanyang isip. Napilitan siyang mag-angat ng tingin at iginala ang kanyang mga mata sa paligid. At doon, sa isang sulok, sa ilalim ng isang malamlam na ilaw, nakita niya siya. Isang lalaki. Nakaupo mag-isa sa isang mesa, may hawak na baso ng whiskey. Nakasuot ito ng mamahaling suit, pero gusot ang kwelyo na para bang kanina pa niya iyon hinihila sa frustrasyon. Hindi lang gwapo. Mayroong lungkot sa mga mata nito. May pait. Isang klase ng sakit na pamilyar sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, parang huminto ang lahat. Ang ingay ng bar, ang mga tawanan, ang musika. Tanging ang titigan nilang dalawa ang natira. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Thea ang isang kaluluwang nawawala, katulad niya. Ngunit mabilis na nagbago ang ekspresyon nito. Ang bakas ng lungkot ay napalitan ng isang malamig at mapanghusgang tingin. Dahan-dahan itong tumayo mula sa kinaupuan at nagsimulang maglakad palapit sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Thea. Ito na ba iyon? Ito na ba ang gabing babago sa lahat?
Bawat hakbang ng lalaki palapit sa kanya ay parang isang dagundong sa kanyang dibdib. Huminto ito sa mismong harapan niya, ang anino nito ay tumatakip sa kanya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, walang emosyon. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Binuksan nito ang bibig para magsalita. Hindi isang pagbati. Hindi isang tanong kung ano ang pangalan niya. How much? Ang boses nito ay mababa at garalgal, puno ng pagod at pagkasuklam. Tila nahirapan si Thea na iproseso ang tanong. Sabihin mo ang presyo mo. Nakatayo si Marco Valencia sa harapan ng babae. Ang lamig ng kanyang titig ay tila kayang magpabagal ang tibok ng puso nito. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, ang bahagyang pag-awang ng mga labi na pinintahan ng matingkad na pula. Isang saglit na pag-urong sulong. Sa isang iglap, may nakita siyang kakaiba sa mga matang iyon. Hindi kasakiman. Hindi pagkukunwari. Isang dalisay na sakit. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Isang ilusyon. Isang bitag. Ganoon din ang mga mata ni Isabela noong una niya itong makilala. Puno ng kawalang malay. Puno ng mga pangako. At sa huli, siya ang nasaktan. Siya ang niloko. Hindi na muli. Sumama ka sa akin, utos niya, hindi isang pakiusap. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang emosyon. Hindi ito kumibo. Nanatili itong nakaupo, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit nitong pitaka, na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Nawala ng pasensya si Marco. Wala siyang panahon para dito. Kinuha niya ang kanyang wallet, dumukot ng ilang libong piso, at inilapag iyon sa bar counter. Para sa ininumin niya, sabi niya sa bartender bago muling hinarap ang babae. Sinabi kong sumama ka sa akin. O gusto mong gumawa tayo ng eksena dito? Ang banta sa kanyang boses ay sapat na para mapatayo ito. Sumunod ito sa kanya palabas ng bar, ang bawat hakbang ay tila mabigat at alanganin. Sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada sa Makati, mas nakita niya ang kabuuan nito. Ang bestida ay mamahalin, ngunit halatang hindi komportable ang babae sa suot niya. Para itong isang batang nagsusuot ng sapatos ng kanyang ina. Pinagbuksan niya ito ng pinto ng kanyang mamahaling sasakyan. Pumasok ito ng walang imik. Ang biyahe papunta sa kanyang penthouse sa Gisu ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga nagdaraang gusali at ilaw. Sinulyapan niya ito. Nakita niya ang refleksyon nito sa salamin ng bintana. May isang butil ng luha na tahimik na dumadaloy sa pisngi nito. Agad niyang iwinaksi ang nakita. Isang pakunwari. Isang bitag. Ganoon din ang ginawa ni Isabela. Umiiyak habang dahan-dahang sinisira ang kanyang tiwala, ang kanyang kumpanya, ang kanyang buhay. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe na pilit niyang kinakalimutan. Si Isabela, umiiyak sa kanyang harapan, nanunumpa na walang katotohanan ang mga hinala niya. At siya, ang tanga, ay halos naniwala. Halos yakapin niya ito at humingi ng tawad. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya nagpadala sa emosyon. Sa pagkakataong iyon, hawak niya ang ebidensya. Mga email. Mga mensahe sa pagitan niya at ng pinakamatindi niyang kakompetensya sa negosyo. Isang pagtataksil na hindi lang sa puso, kundi pati na rin sa lahat ng pinaghirapan niya. Naramdaman ni Marco ang muling pag-init ng kanyang ulo. Napahigpit ang kanyang hawak sa manibela. Hinding-hindi na siya magpapaloko sa mga luha ng isang babae. Nang makarating sila sa parking lot ng kanyang kondominium, nauna siyang bumaba at hindi na ito pinagbuksan ng pinto. Hinintay niya itong makasunod sa kanya, papasok sa private elevator na diretso sa kanyang penthouse. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa kanila ang isang malawak na sala. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol, ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame, na nagpapakita ng nagniningning na tanawin ng buong syudad. Ang lugar ay malinis, moderno at walang bahid ng personal na gamit. Walang mga litrato. Walang palamuti na nagpapakita ng init ng isang tahanan. Malamig ito at walang buhay. Katulad ng may-ari nito. Hindi siya dumiretso sa kwarto, gaya marahil ang inaasahan ng babae. Sa halip, pumasok siya sa kanyang study, kinuha ang isang folder at bumalik sa sala. Inihagis niya ang folder sa ibabaw ng glass center table.
Isang malutong nakalabog ang umalinggaw-ngao sa katahimikan ng silid. Umupo ka, utos niya. Sumunod ito, umupo sa dulo ng mamahaling sofa. Napansin niya kung paano nito yakapin ang sarili, na para bang nilalamig ito sa loob ng naka-aircon na silid. Buklatin mo yan. Nanginginig ang mga kamay nito habang inaabot ang folder. Nakita ni Marco ang paglaki ng mga mata nito habang binabasa ang unang pahina. Hindi ito isang simpleng kasulatan. Ito ay isang kontrata. Simple lang ang kasunduan, panimula ni Marco, ang boses ay kasing lamig ng hangin na nagmumula sa aircon. Kailangan ko ng girlfriend para sa anniversary party ng kumpanya sa susunod na buwan. Ayokong makarinig ng kahit anong tanong mula sa pamilya ko tungkol kay Isabela. Magpapanggap kang girlfriend ko. Ipakikilala kita sa kanila. Ngingiti ka, tatawa ka sa mga biro nila at aarte kang mahal mo ako. Tumingala ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkalito at hindi makapaniwala. Bakit ako? Dahil kailangan mo ng pera, diretsong sagot ni Marco. At kailangan ko ng isang tao na hindi magiging komplikado. Isang taong kayang sumunod sa usapan. Isang business transaction. Kinuha niya ang kanyang checkbook mula sa bulsa ng kanyang coat, umupo sa tapat nito, at nagsimulang magsulat. Ang tunog lang ng dulo ng kanyang ballpen sa papel ang maririnig. Pinunit niya ang tseke at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa, palapit sa babae. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na para maoperahan ang 10 tao. Napako ang tingin ng babae sa tseke. Nakita ni Marco kung paano ito napalunok, kung paano namuo muli ang mga luha sa gilid ng mga mata nito. Ito na ang sandali ng katotohanan. Dito niya mapapatunayan na tama ang kanyang paniniwala. Lahat ng tao, lahat ng bagay ay may presyo. Tumingin ito sa tseke na kayang iligtas ang buhay ng ama nito. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya, sa lalaking humihingi ng kaluluwa nito kapalit ng pera. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 minuto. At nang sa wakas ay nagsalita ito, ang boses nito ay basag at halos isang bulong. Hanggang kailan ko kailangang magpanggap? Ang tseke ay naging katotohanan. Naging pambayad sa ospital. Naging pangalan sa listahan ng mga pasyenteng nakatakdang operahan. Naging pag-asa. Para kay Althea, ang bawat sentimo sa tsekeng iyon ay may katumbas na piraso ng kanyang dignidad. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang unti-unting pagbuti sa kalagayan ng kanyang tatay Lito, nararamdaman niyang sulit ang lahat. Anak, paano nangyari to? Tanong ni Mang Lito isang hapon, ang boses ay mahina pa rin ngunit mayroon ng sigla. Nakaupo si Thea sa tabi ng kanyang kama, binabalatan ito ng mansanas. Saan galing ang ganito kalaking pera? Napatigil si Thea sa pagbabalat. Iniiwasan niya ang tanong na ito sa loob ng 1 linggo. Huminga siya ng malalim bago ngumiti, isang ngiting pinilit niyang abutin ang kanyang mga mata. Promoted po ako, Tay. Naging personal assistant po ako ng CEO ng isang malaking kumpanya. Maganda po ang sahod, may mga bonus pa. Isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Iyon ang pinakamadaling paraan para hindi na ito mag-usisa pa. Napakabuti naman ng amo mo, sabi ni Mang Lito, ang mga mata ay nangingilid sa luha ng pasasalamat. Dapat mo siyang pasalamatan ng husto, Thea. Utang natin sa kanya ang buhay ko. Tumango lang si Thea, naramdaman ang tila isang bukol na bumara sa kanyang lalamunan. Kung alam lang ng tatay niya. Kung alam lang niya ang tunay na klase ng trabaho na ginagawa niya. Ang buhay niya ay nahati sa 2. Sa umaga, siya si Thea, ang simpleng anak ni Mang Lito, na nakasuot ng luma ngunit malinis na damit, matyagang nag-aalaga sa ospital. Ngunit pagsapit ng gabi, nag-iiba ang lahat. Isang itim na sasakyan ang susundo sa kanya, at siya ay magiging si Althea, ang babaeng pag-aari ng isang kontrata. Ang unang bahagi ng kanyang i-training, sabi ni Marco, ay ang baguhin ang kanyang pananamit. Dinala siya nito sa isang high-end na boutique, kung saan pinapili siya ng mga damit na kahit sa panaginip ay hindi niya inaasahang maisusuot. Piliin mo kung anong gusto mo, sabi ni Marco, nakatayo sa isang sulok, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, walang interes. Sir, hindi po kailangan. Nahihiyan niyang sabi. Parte yan ng trabaho mo. Kailangan mong magmukhang kapanipaniwala, malamig na tugon nito. At ngayon, narito siya, nakaupo sa tapat ni Marco sa isa sa mga pinakamamahaling restaurant sa syudad.
Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida na si Marco mismo ang pumili. Pakiramdam niya ay isa siyang manika na binibihisan. Nakatitig siya sa napakaraming kubyerto sa tabi ng kanyang plato. Mayroong maliit na tinidor, malaking tinidor, kutsilyo para sa isda, kutsilyo para sa steak. Nalilito siya. Sa karinderya kung saan siya nagtatrabaho dati, kutsara at tinidor lang ang kailangan. That's a salad fork, sabi ni Marco, napansin ang kanyang pagkalito. Itinuro nito ang pinakamaliit na tinidor sa labas. You work your way in. Mula sa labas, papasok. Sinubukan ni Thea na sundin ang turo nito. Kinuha niya ang salad fork para tusukin ang isang maliit na piraso ng litsugas, ngunit dahil sa kaba, dumulas iyon mula sa kanyang tinidor, tumalsik sa puting-puting tablecloth. Napapikit siya sa hiya. Sorry, sir. Inaasahan niya ang isang iritadong buntong hininga o isang masamang tingin. Ngunit sa halip, pagtingin niya kay Marco, nakita niya ang isang bahagyang pag-angat sa gilid ng mga labi nito. Isang bakas ng ngiti. It's okay. Just eat however you want. Ako na ang bahala, sabi nito, sa isang boses na hindi na kasing lamig ng dati. Nagulat si Thea. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang nagbago ang ekspresyon nito mula sa pagiging seryoso at malamig. Dahil doon, bahagya siyang nakaramdam ng pagkakomportable. Salamat po, sir, mahina niyang sagot. Nagsimula silang kumain. Sa una ay tahimik, ngunit para basagin ang katahimikan, naglakas loob si Thea na magsalita. Alam niyo po, sir, panimula niya, naalala ko tuloy yung tatay ko. Noong bata po ako, dinala niya ako sa isang fancy restaurant, isang sikat na fast food chain. Sabi niya, practice daw namin kumain sa mamahaling lugar para kapag mayaman na kami, sanay na kami. Inorderan niya ako ng spaghetti. Sa sobrang tuwa ko, paghigop ko ng noodles, tumalsik yung sauce sa puting-puti niyang damit na hiniram lang niya sa kumpare niya. Napatigil si Marco sa pagkain at tumingin sa kanya. Naghihintay. Nagpatuloy si Thea, isang tunay na ngiti na ngayon ang nasa kanyang mga labi habang inaalala ang nakaraan. Akala ko po magagalit siya. Pero tumawa lang po siya ng malakas. Sabi niya, okay lang yan, anak. Ang mansa sa damit natatanggal. Pero yung alaala ng tawanan natin hindi na mabubura. Hanggang ngayon po, kapag kumakain kami ng spaghetti, yun pa rin ang biruan namin. Nang matapos siyang magkwento, napansin niyang nakatitig lang si Marco sa kanya, ang mga mata nito ay may kakaibang kinang. Para bang sa isang saglit, hindi siya isang key empleyado sa paningin nito, kundi isang tao na may sariling kwento. At sa unang pagkakataon mula noong sila'y magkakilala, si Marco ang unang ngumiti. Isang tunay hindi pilit at nakakagulat na ngiti. Your father sounds like a good man, sabi nito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng pagkukunwari, may naramdaman si Thea na totoo. Isang koneksyon. Isang kislap ng init sa gitna ng kanilang malamig na kasunduan. Ang kilig na naramdaman niya ay hindi inaasahan at nakakagulat at mas lalo siyang nalito. Hindi ito dapat mangyari. Hindi ito parte ng kontrata. Bago pa man niya maproseso ang nararamdaman, isang matikas na babae na nasa mga 50 anyos ang lumapit sa kanilang lamesa. Ang damit nito ay elegante, ang mga alahas ay kumikinang, at ang aura nito ay puno ng otoridad. Marco, son. I thought that was you. Agad na nanumbalik ang lamig sa mukha ni Marco. Tumayo siya para bumeso sa babae. What a surprise. I'd like you to meet Althea. LY girlfriend. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Hindi pa siya handa. Akala niya ay isa lang itong practice. Ang babae, ang ina pala ni Marco, ay ibinaling ang tingin sa kanya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, na may isang matalim at mapanuring tingin na parabang sinusuri nito ang isang pekeng produkto. Naramdaman ni Thea ang panliliit sa kanyang sarili. Ang ngiti na kanina lang ay nasa kanyang labi ay biglang naglaho, napalitan ng kaba at takot. Ang mga mata ng ina ni Marco ay tila nagsasabing, hindi ka nababagay dito. Naramdaman ni Marco ang pagbabago sa hangin sa sandaling dumating ang kanyang ina, si Doña Elvira Valencia. Ang munting init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ni Althea, ay biglang nilamon ng isang malamig na agos ng tensyon. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Thea, ang pagkawala ng kulay sa mukha nito. Althea,
Pag-uulit ni Doña Elvira, ang pangalan ay tila isang kakaibang salita sa kanyang dila. What an interesting name. Saan kayo nagkakilala ng anak ko? Bago pa man makasagot si Thea, si Marco na ang sumalo. We met through a common friend, it was a few months ago. Talaga? Ang mga mata ni Doña Elvira ay hindi bumibitiw kay Thea. I'm surprised hindi ka man lang nabanggit sa akin ni Marco. You know how he was with Isabella, he would tell me everything. Ang pagbanggit sa pangalan ni Isabella ay parang isang sampal. Napakuyom si Marco ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Alam niyang sinadya iyon ng kanyang ina. Isang pagsubok. Isang paraan para iparamdam sa bagong babae sa buhay niya na mayroon itong pinapalitan. Isabella is in the past, we should not talk about her, matigas na sabi ni Marco. Of course, son. I'm just making conversation, sabi ni Doña Elvira, bago muling ibaling ang tingin kay Thea. So, Althea, what do you do? Saang pamilya ka nagmula? Pakiramdam ni Marco ay nasusukol na si Thea. Nakita niya kung paano ito napalunok, kung paano ito naghanap ng mga salitang isinasagot. Ito ang kahinaan sa kanyang plano. Isang kahinaan na hindi niya naisip. Hindi niya inihanda si Thea para sa isang interogasyon mula sa reyna ng mapanuring pagtatanong, ang kanyang sariling ina. Nakita niya ang namumuong gulat at sakit sa mga mata ni Thea. Kailangan niyang gumawa ng paraan. At kailangan niyang gawin iyon ngayon. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang kilos na mas malakas pa sa anumang salita. Isang kilos na magpapatigil sa lahat ng tanong. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Thea na nanginginig sa ibabaw ng mesa. Agad itong napatingin sa kanya, nagulat. Ninisyan niya ito, isang ngiting para lamang sa kanya, isang ngiting nagsasabing, trust me. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ina. Ma, I think we've had enough questions for one night. Thea and I were in the middle of private dinner. Private? Marco, I am your mother. Hindi na niya pinatapos ang kanyang ina. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha, kay Thea nanlaki ang mga mata nito, isang halo ng pagkalito at pag-aalinlangan ang mababasa sa kanila. Naramdaman niya ang pagbilis ng sarili niyang pulso. Ito ay isang palabas lamang, paalala niya sa kanyang sarili. Isang kalkuladong galaw. Ngunit nang maglapat ang kanilang mga labi, may nangyaring hindi niya inaasahan. Ang balak niya ay isang maikli at simpleng halik. Isang pagpapakita lang ng pagmamahal para sa kanyang ina. Ngunit ang lambot ng mga labi ni Thea, ang bahagyang pagyanig nito sa ilalim ng kanyang haplos, ang amoy nito na isang halo ng simpleng sabon at ng sarili nitong natatanging bango. Lahat ng iyon ay nagpadala ng isang kuryente sa kanyang buong sistema. Nakalimutan niya na may nanonood. Nakalimutan niya na ito ay isang palabas. Ang halik na nagsimula bilang isang pagkukunwari ay biglang naging totoo. Lumalim ito, naging mas mapaghanap. Inilagay niya ang kanyang isang kamay sa batok nito, hinila ito papalapit, at naramdaman niya ang pagtugon nito. Isang alanganing pagtugon sa simula, ngunit pagkatapos ay isang pagsuko. Sa maikling sandaling iyon, wala ng kontrata. Wala ng pera. Wala ng pagpapanggap. Mayroon lamang dalawang tao na naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Nang sa wakas ay humiwalay siya, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakita niya ang pamumula sa mga pisngi ni Thea, at ang pagkagulat sa mga mata nito, isang pagkagulat na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Nilingon niya ang kanyang ina. Si Doña Elvira ay nakatayo doon, ang bibig ay bahagyang nakaawang, walang masabi sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. We should go, sabi ni Marco, ang boses ay bahagyang paos. Tumayo siya. Hinila ng bahagya si Thea para tumayo rin at hindi na muling lumingon sa kanyang ina habang papalabas sila ng restaurant. Ang biyahe pabalik ay mas nakabibinggi kaysa sa nauna. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Hindi na tumingin si Thea sa labas ng bintana. Nakayuko lang ito, ang mga kamay ay nasa kanyang kandungan na para bang sinusubukang pagtaguan ang nangyari. Si Marco naman, hindi maalis ang isip sa halik. Ang pakiramdam. Ang init. Ang katotohanang nagustuhan niya iyon, higit pa sa dapat. Ang halik na iyon ay hindi katulad ng mga halik ni Isabella na laging may kasamang kalkulasyon. Ang halik ni Thea ay dalisay.
At iyon ang nakakatakot. Nang huminto sila sa tapat ng gusali kung saan siya susunduin ng isa pang sasakyan para ihatid pa uwi, nanatili silang tahimik. Salamat sa gabing ito, sir, basag ni Thea sa katahimikan, hindi makatingin sa kanya. Marco, sabi niya. Oh, call me Marco. That's part of the deal. Tumango lang ito at akmang lalabas na ng sasakyan nang pigilan niya ito. Betty. Tumingin ito sa kanya. Sa ilalim ng madilim na ilaw sa loob ng kotse, nakita niya muli ang bahid ng sakit at pagkalito sa mga mata nito. At sa isang iglap, gusto niyang sabihin na kalimutan na ang kontrata. Gusto niyang sabihin na gusto niyang makilala ang tunay na siya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Delikado iyon. Isang kahinaan. Sa halip, ang lumabas sa bibig niya ay, "You did well tonight. You're a good actress." Nakita niya ang bahagyang pagbagsak ng mga balikat nito, na para bang sinampal siya ng kanyang mga salita. Tumango ito, isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi, at mabilis na bumaba ng sasakyan. Pinanood niya itong maglakad palayo hanggang sa mawala ito sa dilim. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng kanyang kotse, hinawakan ang sariling labi, at hindi maalis sa isip ang lasa ng halik na dapat ay isang kasinungalingan lang. Nang gabing iyon, sa kanyang malawak at malamig na penthouse, napagtanto ni Marco na ang simpleng business transaction na ito ay nagiging mas komplikado. At ang babaeng inakala niyang madaling kontrolin ay dahan-dahang nakakahanap ng paraan para pasukin ang mga pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Sinagot niya ito nang may pagkainis. Hello? Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, isang boses na nagdulot sa kanya ng galit at sakit. Isang boses na pamilyar sa kanya. Marco, darling. I'm back. And I have a surprise for you. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila biglang nanlamig. Isabella. Ang pangalan ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Ang init na iniwan ng halik ni Thea ay biglang naglaho, pinalitan ng nagielong galit at pait. Ang babaeng sumira sa kanya, ang babaeng nagtaksil sa kanya sa pinakamasakit na paraan ay bumalik. What do you want, Isabella? Tanong niya, ang bawat salita ay may diin at puno ng pagbabanta. Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Isang tawang dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy tunog ng isang demonyo. Is that how you greet the woman who was once the love of your life? Ang sungit mo naman, darling. I just missed you, malanding sabi nito. Cut the crap. Anong kailangan mo, giit ni Marco, nawawalan na ng pasensya. Fine. Straight to business, as always, sagot ni Isabella, ang tono ay nagbago at naging maseryoso. Gusto kong magkita tayo. May kailangan kang malaman. Isang bagay na babago sa lahat. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Whatever it is, I don't care. Oh, but you will care about this one, Marco. Promise you, sabi ni Isabella. It's about us. It's about the part of you that you didn't know existed. Ang misteryo sa boses nito ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng pag-aalinlangan sa isip ni Marco. Anong ibig sabihin nito? Anong di sorpresa ang dala nito? I'm not playing your games, Isabella, matigas niyang sabi. This is not the game, Marco. Meet me tomorrow. Sa paborito nating coffee shop. 10 in the morning. If you don't show up well, let's just say the whole world will know this was a surprise before you do and if don't think you'll like that. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na nito ang telepono. Ibinato ni Marco ang kanyang cellphone sa malambot na sofa. Napasabunot siya sa kanyang buhok sa sobrang frustrasyon. Bakit ngayon pa? Kung kailan may isang Thea na dahan-dahang nagpaparamdam sa kanya na posible palang makaramdam muli, saka naman bumalik ang multo ng kanyang nakaraan. Ang babaeng halos sumira sa kanya ay nagbabalik. At may dala itong isang sorpresa na ayon dito ay babago sa lahat. Tumingin si Marco sa labas ng bintana, sa libu-libong ilaw ng syudad. Ang gabi na nagsimula sa isang hindi inaasahang kilig ay nagtatapos ngayon sa isang pamilyar na bangungot.
Naramdaman niya ang muling pagtigas ng kanyang puso, ang muling pagtatayo ng mga pader na sinimulang gibain ng halik ni Thea. Hindi niya alam kung ano ang dala ni Isabella, pero isa lang ang sigurado niya, hindi siya magpapadala sa anumang laro nito. Hindi na muli. Ilang araw na ang lumipas mula noong gabi ng halik na iyon. Isang halik na pilit iwinawak ni Althea sa kanyang isipan, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa tuwing siya'y nag-iisa. You did well tonight. You're a good actress. Ang mga salita ni Marco ay parang isang malamig na pader na humaharang sa init na iniwan ng kanilang mga labi. Ngunit kahit anong pilit niyang paniwalaan na lahat ay parte lang ng isang palabas, hindi niya maikaila ang naramdaman niya. Ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. At higit sa lahat, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya sa sandaling iyon na para bang nakalimutan nilang pareho na sila ay nagpapanggap lamang. Ang kanilang training sessions ay nagpatuloy, ngunit may nagbago. Mayroong isang hindi masambit na tensyon sa pagitan nila. Mas madalas ang mga sandali ng katahimikan, ngunit hindi na ito nakakailang. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga hindi masabing tanong. Isang hapon, habang nasa ospital siya, nagulat si Thea nang makatanggap ng text mula kay Marco. Papunta ako dyan. I need to see your father's condition for myself. For the contract. Ang huling dalawang salita ay tila isang paalala, sa kanya at marahil, sa sarili nito, na lahat ng ito ay transaksyon pa rin. Ngunit kahit na, hindi napigilan ni Thea ang isang munting kagalakan sa kanyang dibdib. Dumating si Marco na nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, malayong-malayo sa kanyang karaniwang business suit. Sa unang pagkakataon, nakita siya ni Thea na hindi mukhang isang kundi isang ordinaryong tao. Ang pagtatagpo ni Marco at ng kanyang tatay Lito ay isa sa mga pinakakakaibang tanawin na nakita ni Thea. Si Marco, ang lalaking sanay mag-utos sa mga board meeting, ay halatang hindi alam ang gagawin sa loob ng isang maliit na silid sa ospital. Tila alanganin itong tumayo sa gilid, ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa. Si Mang Lito, na may ngiti sa labi, ang unang nagsalita. Ikaw pala si Sir Marco. Hiza, halika't ipagtimpla mo ng kape ang bisita natin. Wag na po, mabilis na sagot ni Marco. Saglit lang po ako. I just wanted to check on you. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, iho, sabi ni Mang Lito, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung paano ka namin mababayaran. Ang tanging maipapangako ko lang ay aalagaan ng anak ko ang puso mo. Nakita ni Thea ang pagkagulat sa mukha ni Marco. Isang pagkagulat na mabilis na palitan ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Napayuko si Thea, namumula ang pisngi sa hiya at sa bigat ng sitwasyon. Your daughter, she's a good person, Mang Lito. You raised her well, sabi ni Marco, nakatingin kay Thea. Ang mga salitang iyon, kahit simple, ay tumago sa puso ni Thea. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na kwartong iyon, pakiramdam niya ay hindi na mahalaga ang kontrata. Ang mahalaga ay ang lalaking nasa harapan niya ay nakikita siya, ang tunay na siya. Kinabukasan, gumising si Thea na may ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na hindi nakasulat sa kontrata. Isang bagay na mula sa kanyang puso. Nagpunta siya sa kusina ng kanilang apartment at nagluto. Nagluto siya ng paborito niyang adobo, ang paraan ng pagluluto na itinuro sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Habang nagluluto, hindi niya mapigilang maghum ng isang masayang kanta. Inilagay niya ang kanin at ang mainit pang adobo sa isang baunan. Isang simpleng pananghalian. Isang simpleng pasasalamat. Dinala niya ito patungo sa gise. Habang nasa biyahe, yakap-yakap niya ang baunan na parabang isa itong kayamanan. Ang lobby ng Valencia Holdings ay nakakasilaw at nakakapanliit. Ang lahat ay abala, nakasuot ng mamahaling damit. Lumapit siya sa receptionist. Good morning, ma'am. May I help you? Good morning. Nandyan po ba si Sir Marco Valencia? Dadalhan ko lang po siya ng lunch, nahihiyan niyang sabi. Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Do you have an appointment, ma'am? Hindi po, pero I'm sorry, ma'am. Hindi po basta-basta pwedeng umakyat sa office ni Sir Marco. Especially without an appointment. Ang salitang especially ay tila may kasamang panghusga.
Napayuko si Thea. Akmang tatalikod na siya nang may tumawag sa kanyang pangalan. Alve. Ang personal secretary ni Marco ang papalapit sa kanya. Pinapasabi po ni Sir na umakyat na kayo. Hinihintay na po niya kayo. Gumaan ang pakiramdam ni Thea. Ninisyan niya ang receptionist bago sumunod sa secretary, papasok sa private elevator. Pagdating sa pinakatuktok na palapag, itinuro ng sekretary ang isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Diyan po ang office niya, ma'am. Huminto si Thea sa tapat ng pinto. Huminga siya ng malalim. Kinakabahan siya, ngunit mas nangingibabaw ang excitement. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, na bahagyang nakaawang. Marco, please tea. Isang boses ng babae ang narinig niya. Isang boses na malambing ngunit desperado. At pagkatapos, nakita niya ang tanawin na nagpatigil sa kanyang mundo. Isang babaeng napakaganda, balingkinitan ang katawan at nakasuot ng isang eleganteng bestida, ang nakayakap ng mahigpit kay Marco. Ang mukha nito ay nakasubsob sa dibdib ni Marco. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang nakikita lang niya ay ang likod ni Marco, at kung paano nakapulupot ang mga braso ng babae sa kanya na para bang ayaw na itong bitawan. Nabitiwan ni Thea ang hawak niyang baunan. Isang malakas na kalabog ang umalinggaw nang bumagsak ito sa sahig na marmol. Tumapon ang kanin. Kumalat ang sarsa ng adobo. Ang kanyang simpleng regalo, ang kanyang simpleng pasasalamat, ay nakakalat ngayon sa sahig, isang magulo at maruming mansa sa perpektong opisina ni Marco. Napatingin ang dalawa sa gawin niya. Nakita ni Marco ang gulat at panlalaki ng kanyang mga mata. Ngunit hindi ang tingin ni Marco ang tumatak sa kanya, kundi ang tingin ng babae. Dahan-dahan itong humiwalay sa pagkakayakap kay Marco, ngunit hindi nito binitiwan ang braso nito. Tumingin ito sa kanya, isang perpektong kilay ang tumaas. At pagkatapos, tumingin ito sa nagkalat na pagkain sa sahig, at bumalik ang tingin sa kanya na maihalong pandidiri. At sino ka naman, ahas? Tanong nito, ang bawat salita ay parang lason. Hindi nakasagot si Thea. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng boses. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Ang babae ay ngumiti. Isang ngiting mapang-asar at puno ng tagumpay. Ibinaba nito ang kanyang tingin sa sarili nitong tiyan at marahang hinaplos iyon. Pagkatapos, tumingin ito pabalik kay Marco, ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Thea dati. Marco, sabi nito sa isang malambing ngunit matatag na boses na dinig sa buong silid. We need to talk. It's about our baby. Our baby. Ang dalawang salitang iyon ay parang isang bala na tumama ng diretso sa puso ni Thea. Bigla niyang naintindihan ang lahat. Ang babaeng ito. Ang yakap. Ang sorpresa. Siya ang nakaraan. Siya si Isabella. At siya ang hinaharap. Si Thea. Siya ay isang kontrata lamang. Isang pansamantalang pamalit. Isang mangmang na nag-akalang ang isang halik ay may kahulugan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit hindi siya iiyak. Hindi dito. Hindi sa harapan nila. Tinalikuran niya sila. Hindi na niya pinansin ang tawag ni Marco sa kanyang pangalan. Mabilis siyang naglakad, halos tumakbo, palayo sa opisina, palayo sa nagkalat na adobo sa sahig, palayo sa katotohanang sumampal sa kanya ng napakalakas. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang huling sinabi ni Isabella, isang tinig na puno ng pagwawagi, na hahabol sa kanya hanggang sa kanyang mga panaginip. Si, Marco. I told you. A surprise that changes everything. There. Ang sigaw ni Marco ay umalinggaw-ngao sa malawak na opisina, ngunit ang tanging sagot na kanyang natanggap ay ang unti-unting paghina ng mga yabag sa labas. Buong lakas niyang itinulak si Isabella palayo sa kanya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong ginagawa mo dito? Bulyaw niya, hindi na alintana ang pagiging professional sa sarili niyang teritoryo. Marco, masakit eh. Daing ni Isabella, hinahawakan ang braso na parabang nasaktan ito ng husto. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa-masa. Isang pamilyar na eksena. Isang eksena na dati gumagana. Ngunit hindi na ngayon. Get out, utos ni Marco, itinuturo ang pinto. Get out of the building, out of the life.
Ang tingin niya ay napako sa sahig, sa nagkalat na kanin at adobo. Ang amoy ng bawang at toyo ay tila isang pang-iinsulto sa loob ng kanyang malamig at modernong opisina. Isang magulo at malagkit na paalala ng pag-asang nagkalat at nasayang. Ang pag-asa na dala ng babaeng kakatakbo lang palayo. Hindi ako aalis, matatag na sabi ni Isabela, pinupunasan ang kanyang peking luha. Hindi ako aalis hanggat hindi mo nakikita kung bakit ako nagbalik. May kinuha si Isabela mula sa kanyang mamahaling handbag. Isang nakatuping papel. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng makintab na mesa ni Marco, sa pagitan nilang dalawa. Tingnan mo yan, sabi nito. At pagkatapos, sabihin mo ulit sa akin na paalisin ako. Tinitigan ni Marco ang papel nang may pagkasuklam. Ano man ang laman niyan, isa lang itong desperadong laro. Isa pang kasinungalingan. Ngunit mayroong kumpiyansa sa mga mata ni Isabela na nag-udyok sa kanya na kunin ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang papel. Ito ay isang opisyal na dokumento mula sa isang kilalang laboratorio. Sa itaas, nakasulat ang mga pangalan nila, Isabela Gonzalez, Marco Valencia. At sa ibaba, sa ilalim ng mga numero at teknikal na jargon, ay ang mga salitang nagpabagsak sa kanyang mundo. Probability of paternity, 79.7%. Binitawan niya ang papel na parabang napaso siya. Napaurong siya ng isang hakbang, napasandal sa kanyang mesa para sa suporta. Hindi. Hindi maaari. Kailan, tanong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Paano? Naaalala mo ba yung gabi bago mo ako iwan? Yung gabing pareho tayong lasing at sinabi mong mahal mo ako, malambing na sagot ni Isabela, papalapit sa kanya. Nagbunga ang pagmamahalan natin, Marco. Kahit anong galit mo sa akin, hindi mo maitatanggi ang batang dinadala ko. Anak mo siya. Ang isip ni Marco ay naglakbay pabalik sa gabing iyon. Isang gabing malabo, puno ng away at alak, bago niya natuklasan ang buong katotohanan ng pagtataksil nito. Posible ba? Sa gitna ng galit at sakit, posible bang may nangyari? Hindi niya matandaan ng malinaw. At ang kawalan ng alaala na iyon ang naging sandata ni Isabela laban sa kanya. Ito ay kasinungalingan, sabi niya, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Talaga, hamon ni Isabela. Then prove it, ipakuha mo ang dugo ko, ang dugo ng batang to kapag lumabas na siya. Pareho lang ang magiging resulta. You're the father, Marco. At kailangan ka namin. Isang ama. Siya ay magiging isang ama. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Ang lahat ng galit niya kay Isabela ay biglang nahaluan ng isang bagong damdamin, responsibilidad. Isang responsibilidad sa isang nilalang na walang kasalanan. Anong gusto mo? Tanong niya, ang boses ay pagod at talunan. Umiti si Isabela. Ang ngiti ng tagumpay. Gusto kong bumalik ka sa akin. Maging isang pamilya tayo para sa anak natin. Hindi sumagot si Marco. Ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Lumilipad kay Thea. Sa mga mata nitong puno ng sakit bago ito tumalikod. Nang sa wakas ay umalis si Isabela, naiwan si Marco sa isang nakabibinging katahimikan na binasag lamang ng amoy ng adobo na nagsisimula ng manikit sa sahig. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Thea. Nagring ito. 1, 2, 3, 4. Walang sagot. Tinawagan niya ulit. Diretso na ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. At ulit. Ang bawat pagring na hindi sinasagot ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Umuwi siya sa kanyang penthouse, ngunit hindi siya mapakali. Ang malawak na espasyo ay tila mas lalong lumamig at naging mas malungkot. Nagbuhos siya ng alak sa isang baso, iniinom ito ng isang lago, ngunit hindi nito kayang patayin ang apoy ng pagkabalisa sa loob niya. Kailangan niyang makausap si Thea. Kailangan niyang magpaliwanag. Na lahat ay isang gulo. Na hindi niya alam ang gagawin. Na nakailangan niya ito. Napagtanto niya iyon nang may kasamang takot. Higit pa sa kontrata, kailangan niya si Thea. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, isang munting pag-asa ang sumibol.
Binuksan niya ito ng may panginginig. Isang maikling mensahe. Walang emosyon. Walang paliwanag. Salamat sa lahat. Tapos na ang kontrata. Nabitawan ni Marco ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa marmol na sahig na may kasamang malutong na kalabog. Napaupo siya sa sofa, ang ulo ay napasabunot sa kanyang mga kamay. Tapos na ang kontrata. Ang mga salitang siya mismo ang gumawa. Ang kasunduang idinisenyo niya para sa sariling proteksyon at kaginhawaan. Ngayon, ang mga salitang iyon ang bumasag sa kanya. Ang kontratang ginawa niya para protektahan ang sarili ay ang mismong naging rehas ng kanyang bilangguan. Hindi alam ni Althea kung paano siya nakauwi. Ang tanging natatandaan niya ay ang mabilis na paglakad, ang mga matang nakatingin sa kanya sa lobby, at ang pagsakay sa taxi na hindi man lang tinitingnan kung saan ito papunta. Ang isip niya ay blanko, isang malawak na espasyo kung saan paulit-ulit na umuulit ang mga salita, "It's about our baby." Pagpasok niya sa kanyang apartment, ang katahimikan ay tila sumisigaw. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang dumaustos pa upo sa sahig. Doon, sa dilim ng kanyang sala, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang tanga. Iyon ang tingin niya sa sarili. Isang tangang naniwala sa isang halik. Isang tangang nag-akalang ang mga ngiti at ang pagbisita sa ospital ay may kahulugan. Lahat pala ay kasama sa bayad. Lahat ay parte ng kontrata. Siya si Althea, ang e-pickup girl na binayaran. At si Isabella, siya ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Siya ang ina ng anak ni Marco. Ang sakit ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang dibdib. Bakit pa siya umasa? Bakit niya hinayaang buksan ang kanyang puso sa isang bagay na simula pa lang ay alam na niyang imposible? Ilang araw siyang parang isang multo. Sinagot niya ang mga tawag ni Marco sa pamamagitan ng isang text message na kasing lamig ng yelo. Pagkatapos noon, hindi na niya muling sinagot ang mga tawag nito. Para saan pa? Anong sasabihin niya? Anong maririnig niya? Mga paliwanag na lalo lang magpapakita kung gaano siya kahina. O mga alok ng pera para manahimik na lang siya. Isang umaga, ilang araw matapos ang insidenteng iyon, nagising si Thea na may kakaibang pakiramdam. Isang matinding pagkahilo at pagduduwal. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo at doon inilabas ang lahat ng wala. Inakala niya noong una na dahil lang iyon sa stress at sa hindi pagkain ng maayos. Ngunit nang maulit iyon kinabukasan, at sa susunod pang araw, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang kalendaryo. Ang isip niya ay mabilis na nagkukwenta. Ang kanyang hininga ay nagsimulang maging mabigat. Hindi. Pakiusap, huwag. Ngunit ang katotohanan ay hindi maaring takasan. Dala ng isang hindi maipaliwanag na pangangailangan na makumpirma, ginamit niya ang kaunting natitirang pera para bumili ng isang pregnancy test kit sa isang maliit na botika. Bumalik siya sa apartment, ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Nakatitig siya sa maliit na plastik na iyon. 2 linya. Malinaw. Hindi mapagkakaila. Buntis siya. Napaupo siya sa sahig ng banyo, ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas. Tanging isang blangkong pakiramdam ng pagkawasak. Isang anak. Isang anak na bunga ng isang kontrata. Isang anak na bunga ng pera. Ano ang sasabihin niya sa batang ito? Na ang ama nito ay binayaran ang kanyang ina para magpanggap na mahal siya. At si Marco mayroon na siyang magiging anak kay Isabella. Isang anak na bunga ng pag-ibig, kahit pa may kasamang sakit. Ang anak na iyon ay karapat-dapat sa isang buong pamilya. Isang pamilyang perpekto. Isang pamilyang walang bahid ng isang babaeng binili para sa isang gabi. Doon, sa sahig ng banyo, nagdesisyon si Thea. Aalis siya. Itatago niya ang kanyang anak. Itatago niya ang kanyang sarili. Itatago niya ang kanyang kahihiyan. Ito ang huling sakripisyo na magagawa niya para kay Marco. Ang palayain ito ng tuluyan mula sa komplikasyong dala niya. Palalakihin niya ang kanyang anak ng mag-isa, malayo sa marangyang mundo na kailanman ay hindi magiging para sa kanila.
Nang araw na matagumpay na naoperahan ang kanyang tatay Lito at idineklara ng doktor na ito ay nasa ligtas ng kalagayan, naramdaman ni Thea na tapos na ang kanyang misyon. Gabi-gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ama, tahimik siyang umiiyak sa gilid ng kama nito. Isang paalam na hindi niya kayang bigkasin. Isang gabi, matapos niyang iwanan ang isang sulat at ang natitirang pera sa tabi ng kama ng kanyang ama, umuwi si Thea sa apartment sa huling pagkakataon. Kinuha niya ang isang luma at bulok na bag, inilagay niya roon ang iilang piraso ng kanyang damit, ang mga luma niyang damit, hindi ang mga bestidang binili ni Marco. Hinubad niya ang lahat ng bakas ng buhay na iyon. Nagpunta siya sa terminal ng bus. Sumakay siya sa unang bus na paalis, hindi na tiningnan kung saan ito papunta. Ang mahalaga ay makalayo. Habang umaandar ang bus palayo sa kumikinang na mga ilaw ng Maynila, dinukot niya ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang SD card, ang tanging koneksyon niya kay Marco. Tinitigan niya ito saglit bago niya ito binali sa dalawa at itinapon sa labas ng bintana. Tapos na. Sumandal siya sa malamig na salamin ng bintana. Sa labas, ang mga ilaw ng difiso ay unti-unting lumiliit, nagiging mga bituin na hindi na niya kailanman maaabot. Hinawakan niya ang kanyang patagpang tiyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang may pumatak na huling luha mula sa kanyang mga mata. Kahit anong mangyari, bulong niya sa hangin, sa mga anak na siya lang ang nakakaalam. Nandito si nanay para sa inyo. 5 taon. Para kay Marco Valencia, ang 5 taon ay hindi nasusukat sa mga araw o buwan. Ito ay nasusukat sa bilang ng mga gabing hindi siya makatulog. Sa bilang ng mga tasang kape na ininom niya para lang malimutan ang pagod. Sa bilang ng mga beses na tinitigan niya ang bintana ng kanyang penthouse, umaasang sa isang himala, makikita niya itong naglalakad pabalik. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang routine. Gigising. Magtatrabaho. Uwi. Matutulog. Ang Valencia Holdings ay mas lalong lumago sa ilalim ng kanyang pamumuno, ngunit ang tagumpay ay wala ng lasa. Para itong pagkain na walang asin. Nakakabusog, ngunit hindi nakakasiya. Si Isabella, tinupad niya ang kanyang responsibilidad. Binigyan niya ito ng isang bahay sa isang mamahaling subdivision at isang buwanang sustento na higit pa sa sapat. Ang anak nila, si Miguel o Migs, ay nag-aaral sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit iyon lang. Walang kasal. Walang pagsasama sa iisang bubong. Ang kanilang relasyon ay isang transaksyon, isang kasunduan na kasing lamig ng kontratang una niyang inalok kay Thea. Isang kasunduang puno ng pagsisisi. Bawat taon, sa tuwing kaarawan ni Migs, sinusubukan niyang maging isang ama. Bibilhan niya ito ng pinakamahal na laruan, ngunit hindi niya alam kung paano makipaglaro. Dadalhin niya ito sa mga mamahaling lugar, ngunit hindi niya alam kung paano ito patawanin. Mayroong isang pader sa pagitan nila, isang pader na gawa sa katotohanang hindi niya kayang mahalin ang ina nito. At sa lihim na sakit na ang batang nasa harapan niya ay dapat sanang may kasamang kalaro, ang anak na hindi niya alam kung nabuhay. Sa loob ng 5 taon, hindi siya tumigil sa paghahanap. Nag-hire siya ng mga pinakamagaling na private investigator. Ginalugad nila ang bawat sulok ng Maynila, ang bawat probinsya na posibleng puntahan nito. Ngunit si Althea Reyes ay parang isang bula na naglaho sa hangin. Walang bakas. Walang anumang senyales. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, matagal nang tapos ang oras ng trabaho, binuksan niya ang isang nakatagong drawer sa kanyang mesa. Kinuha niya ang nag-iisang bagay na nagpapaalala sa kanya ng tunay na Thea. Isang litrato. Isang malabong kopya mula sa security camera ng restaurant noong gabing iyon. Hindi ito malinaw, ngunit sapat na para makita ang ngiti nito, ang tunay na ngiti nito habang nagkukwento tungkol sa spaghetti at sa kanyang ama. Hindi iyon ang ngiti ng isang aktres. Iyon ang ngiti ng babaeng dahan-dahang gumigiba sa mga pader na itinayo niya. Nasaan ka na, Thea? Bulong niya sa litrato. I'm sorry, T. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Balak niya sanang huwag sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya na kunin ito. Hello, sagot niya, ang boses ay pagod. Hello, si Sir Marco Valencia po ba ito? Tanong ng isang nanginginig na boses ng babae sa kabilang linya. Speaking. Who is this? Sir, ako po si Lena.
Dati po akong katrabaho ni Thea. Althea Reyes sa karinderya. Agad na napaayos ng upo si Marco. Ang pagod sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng matinding atensyon. Anong kailangan mo? May balita ka ba sa kanya? Sir, hindi po ako sigurado. Nahihiya po akong tumawag pero nakita ko po kasi yung pangalan niyo sa dyaryo at naisip ko lang po na baka hinahanap niyo pa rin siya. Mabilis na sagot ni Marco. Hinahanap ko siya. Bawat araw. Nasaan siya, Lena? Sir, noong 1 linggo po, umuwi ako sa probinsya namin sa Batangas. May maliit na kainan doon sa may tabing dagat. At nakita ko po siya. O baka kamukha lang niya. Pero, sir, sigurado po ako. Yung mga mata niya, yung ngiti niya siya po iyon. Napatayo si Marco. Ang puso niya ay dumadagundong na parabang sasabog sa kanyang dibdib. Saan sa Batangas? Anong pangalan ng bayan? Hindi ko na po matandaan ang pangalan ng kainan, pero sa may bayan po ng San Juan. Kilala po yung lugar, sir. Siya po ang nagluluto. Kasama niya yung 2 anak niya. Isang lalaki at isang babae. Kambal po yata. Kambal. Anak. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang kidlat. Lena, I'll give you anything you want. Magkano? Naku, sir, hindi po. Okay na po sa akin na masabi ko to sa inyo, mabilis na sabi ni Lena. Nakita ko po kung gaano siya naging malungkot bago siya umalis. Sana po maging masaya na siya. Matapos ibigay ni Lena ang lahat ng detalye na alam niya, ibinaba ni Marco ang telepono. Hindi siya nag-isip. Hindi siya nag-alinlangan. Ang 5 taon ng paghihintay ay tapos na. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Nilagpasan niya ang kanyang sekretarya na nagtatakang nakatingin sa kanya. Hindi na siya nagpaalam. Wala nang mas mahalaga pa sa sandaling ito. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito palabas ng gusali, palayo sa Maynila. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Sa isip niya, iisang pangalan lang ang umuulit-ulit. There. Sa wakas. Matapos ang 5 taon. There, bulong niya sa hangin habang tinatahak niya ang madilim na highway patungong timog. Parating na ako. Ang amoy ng dagat at ng nilulutong sinangag ang nagsisilbing alarm clock ni Althea sa loob ng 5 taon. Ang kanyang buhay ay simple, paulit-ulit, ngunit puno ng kahulugan. Ang bawat araw ay umiikot sa kanyang 2 anghel, sina Leo at Luna. Ang maliit niyang kainan, ang Ives Haven, na nakatayo sa tabi ng dalampasigan ng San Juan, Batangas, ang naging mundo niya. Dito niya pinalaki ang kanyang mga anak. Dito niya itinayo muli ang kanyang sarili mula sa mga piraso ng kanyang basag na puso. Hindi na siya ang Althea na mahina at takot. Ang mga kalyo sa kanyang kamay mula sa pagluluto at pagbubuhat ay testamento ng kanyang lakas. Isa na siyang ina. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Hapon na at kakaunti na lang ang mga customer. Isinara na niya ang kainan para sa araw na iyon. Ang paboritong parte ng araw ng kanyang mga anak ay ang oras na ito, ang paglalaro sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Nanay, mas mataas dapat ang tour, sigaw ni Leo, ang kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki, habang abala ito sa paglalagay ng buhangin sa maliit na timba. Namana nito ang hugis ng kanyang mukha, ang kanyang ilong, ngunit ang mga mata nito, seryoso at matalas, ay puro kay. Iwinaksi ni Thea ang kaisipan. Hindi niya iniisip ang nakaraan. Hindi na. Opo, anak. Gagawin nating pinakamataas na kastilyo sa buong Batangas, sagot niya ng may ngiti. Nay, lagyan po natin ng mga bulaklak, sabi naman ni Luna, ang kakambal ni Leo, habang maingat na inilalagay ang mga maliliit na kabibe sa paligid ng kanilang ginagawang sandcastle. Si Luna naman ang may mga mata niya, malambing at nangungusap, ngunit ang tindig at ang hugis ng panga nito ay isang paalala na hindi niya kayang takasan. Masaya sila. Payapa ang kanilang buhay. At iyon lang ang mahalaga. Habang abala sila sa paglalaro, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ni Thea. Ang tunog ng isang makina ng sasakyan na hindi pamilyar sa lugar na iyon. Isang mamahaling sasakyan. Huminto ito sa may kalsada, hindi kalayuan sa kanilang kainan. Isang anino.
Isang figura ng isang lalaki ang bumaba mula sa driver's seat. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa direksyon ng dagat, sa direksyon nila. Mula sa malayo, hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit ang tindig nito ang paraan ng pagtayo ay nagpadala ng isang kuryente ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang paglalaro, sinasabi sa sarili na isa lang itong turista na naligaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na bumabalik sa figurang iyon. At pagkatapos, nagsimula itong maglakad. Papalapit sa kanila. Bawat hakbang nito sa buhangin ay parang isang dagundong sa kanyang puso. Ang bawat metro na nababawas sa pagitan nila ay nagpapahirap sa kanyang paghinga. Habang papalapit ito, unti-unting lumilinaw ang mukha nito. Ang mukhang 5 taon na niyang pilit kinakalimutan sa kanyang mga panaginip. Ang mukhang nagdulot sa kanya ng pinakamatinding saya at pinakamasakit na pighati. Marco. Huminto ang mundo ni Thea. Ang tunog ng mga alon, ang tawanan ng kanyang mga anak, ang hangin, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nakatayo ilang metro na lang ang layo mula sa kanila, ang mga mata ay nakapako sa kanya. 5 taon. Ngunit parang kahapon lang. Ang sakit. Ang pag-asa. Ang pagmamahal. Lahat ay bumalik sa isang iglap. Ang unang instinct niya ay hindi ang tumakbo. Hindi na. Ang unang instinct niya ay ang protektahan ang kanyang mga anak. Mabilis niyang hinila sina Leo at Luna sa kanyang likuran, na para bang ang kanyang maliit na katawan ay kayang maging isang pader laban sa multo ng nakaraan. Napansin ni Marco ang kanyang mga anak. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pananabik, napalitan ito ng matinding pagkagulat. Pagkatapos ng isang bagay na hindi maintindihan ni Thea. Tumingin ito mula kay Leo, papunta kay Luna at pabalik sa kanya. At doon, sa mga mata nito, nakita ni Thea ang pagkaunawa. Ang masakit na katotohanan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagsasalita. Tanging ang mga alon ang nagsisilbing saksi sa kanilang muling pagtatagpo. Ang katahimikan ay binasag ng isang maliit na boses. Si Leo, na sa kanyang pagiging mausisa, ay lumabas mula sa likuran ng kanyang ina. Naglakad ito papalapit sa estranghero. Huminto ito sa harapan ni Marco, tumingala ng may pagtataka sa lalaking may mga matang pamilyar sa kanya. Sir, tanong ng bata sa isang malinaw at inosenteng boses. Kayo po ba ang papa namin? Kayo po ba ang papa namin? Ang tanong ng bata ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Marco. Napaluhod siya sa buhangin, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod para suportahan ang bigat ng emosyong biglang bumuhos sa kanya. 5 taon. 5 taon ng mga tanong na walang sagot, ng pangungulila na walang katapusan. At ngayon, ang sagot ay nasa harapan niya. Isang batang lalaki at isang batang babae na may mga matang sumasalamin sa kanya. Mga anak niya. Leo. Luna. Dito sa likod ni nanay. Ang boses ni Thea ay nanginginig ngunit matatag. Mabilis nitong hinila ang 2 bata sa likuran niya, ang mga braso nito ay nakayakap sa kanila na parang isang kalasag. Anong ginagawa mo dito, Marco? Tumayo si Marco, pinagpagan ang buhangin sa kanyang tuhod. Hinanap kita, Thea. 5 taon kitang hinanap. Para ano, may pait sa boses ni Thea. Para guluhin ulit kami? Masaya na kami dito. Payapa na kami. Payapa, tanong ni Marco, ang boses ay nagsimulang magkalamat. Payapa ka ba habang mag-isa mong pinalaki ang mga anak natin? Habang ako, nabubuhay sa isang kasinungalingan, inaalagaan ang anak ng iba? Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Thea. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka umalis, Thea? Tanong niya, ang boses ay puno ng sakit. Sabihin mo sa akin. Bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Napayuko si Thea. Dahil nakita ko siya. Narinig ko siya, mahinang sagot nito. Buntis siya. Dala niya ang anak mo. Anong laban ko doon, Marco? Isa lang akong babaeng binayaran mo. Isang kontrata. Ayokong maging isang mansa sa bubuin ninyong perpektong pamilya. Ang bawat salita ni Thea ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang sakripisyo nito, ang sakit na tiniis nito ng mag-isa,
Lahat dahil sa kasinungalingan ni Isabela at sa sarili niyang kahinaan. Hindi perpekto ang pamilyang iyon, Thea, sabi niya. Dahil hindi iyon ang tunay kong pamilya. Kayo-kayo ang pamilya ko. Lumapit siya. Hindi na napigilan ni Thea. Umupo siya sa buhangin sa harapan ng kanyang mga anak. Ang mga mata niya ay kapantay na ng sa kanila. Ako si Marco, sabi niya sa malumanay na boses. Ako ang papa ninyo. Inabot niya ang kanyang kamay. Si Luna, na mas mahiyain, ay nagtago sa likod ng ina. Ngunit si Leo, matapang, ay dahan-dahang inilapit ang maliit nitong kamay at ipinatong sa palad niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Isang koneksyon. Isang pagmamay-ari. Ito ang kulang sa kanya. Ito ang hinahanap niya. Dahan-dahan niyang hinila ang bata palapit at niyakap ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Luna at minisan ito. Halika, anak. Nag-alinlangan si Luna, ngunit sa isang tango mula kay Thea, lumapit din ito. Niyakap ni Marco ang kanyang dalawang anak sa kauna-unahang pagkakataon. Ang bigat nila sa kanyang mga braso, ang amoy ng kanilang buhok, ang init ng kanilang maliliit na katawan, ito ang katotohanan. Ito ang tahanan. Hinalikan niya ang mga ito sa noo, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Thea sa ibabaw ng mga ulo ng kanilang mga anak. Aayusin ko to, bulong niya. Isang pangako. Pangako, aayusin ko ang lahat. Kinabukasan, bumalik si Marco sa Maynila na may bagong determinasyon. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay naging isang malamig at kalkuladong plano. Hindi na ito tungkol sa nasirang puso. Tungkol na ito sa 5 taong ninakaw sa kanya, sa 5 taong pagdurusa ni Thea, at sa buhay na dapat sana ay para sa kanyang mga anak. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang pinakamagaling na abogado at isang private investigator na kilala sa pagiging disente at epektibo. I want everything, sabi niya sa telepono, ang boses ay walang emosyon. Financial records, phone logs, travel history. Lahat ng tungkol kay Isabela Gonzalez sa nakalipas na 6 na taon. At kumuha ka ng court order. I want a new, undeniable self-test. Now. Makalipas ang 1 linggo, lahat ng ebidensya ay nasa kanyang mesa na. Ipinatawag niya si Isabela sa kanyang opisina, ang parehong opisina kung saan gumuho ang mundo ni Thea. Dumating si Isabela na may ngiti sa labi, marahil ay iniisip na gusto na nitong makipag-ayos. Marco, darling. I knew you'd come around, sabi nito, upo na sana. Tumayo ka, malamig na utos ni Marco. Hindi ka bisita dito. Nagulat si Isabela sa tono niya. What's wrong? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, inilapag niya ang isang folder sa mesa. Naaalala mo ba ang dati mong partner? Ang kakompetensya ko. May mga records ako ng pag-uusap ninyo. Ang pagbebenta mo ng mga sikreto ng kumpanya ko. Isang kasong sapat na para makulong ka. Nawala ang kulay sa mukha ni Isabela. Marco, that was a long time ago. 5 years ago, putol ni Marco. 5 taon ng kasinungalingan. Inilabas niya ang isa pang papel mula sa ilalim ng folder. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa, papunta kay Isabela. Isang resulta ng test. Ang tunay na resulta. At ito, sabi niya, ang pinakamalaki mong kasinungalingan. Nanginginig na kinuha ni Isabela ang papel. Nakita ni Marco ang paglaki ng mga mata nito habang binabasa ang resulta. Ang pagtanggi. Ang takot. Hindi ako ang ama, Isabela, sabi ni Marco, ang bawat salita ay parang isang hatol. Hindi ako ang ama ni Migs. Hindi totoo yan. Pineke niyo yan, sigaw ni Isabela, ang boses ay basag na. Katulad ng pagpeke mo sa unang resulta, kalmadong tanong ni Marco. Tapos na ang laro, Isabela. Alam ko na ang lahat. Doon na bumigay si Isabela. Ang maskara ng pagiging sopistikada ay tuluyang gumuho, inilalantad ang isang desperadong babae sa ilalim nito. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, mga tunay na luha ng pagkatalo. Hindi mo anak, sigaw niya, ang boses ay puno ng galit at pait. Pero kasalanan mo ang lahat. Sinira mo ang buhay ko. Nang iwan mo ako, wala akong mapuntahan. Siya lang ang natitirang pag-asa ko.
Sa gitna ng kanyang pagsisigaw, biglang nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hinawakan nito ang kanyang dibdib at sa isang iglap, nawalan ito ng malay at bumagsak sa sahig. Hindi man lang kumilos si Marco. Tinitigan lang niya ang babaeng walang malay sa sahig. Walang awa. Walang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tumawag ng ambulansya, kundi para ideal ang numero ng kanyang abogado. "It's done," sabi niya. "Simulan mo na ang kaso." Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip para kay Althea. Isang panaginip na hindi niya alam kung dapat niyang katakutan o yakapin. Si Marco ay nasa Batangas. Hindi siya umalis. Sa umaga, darating siya sa kainan, hindi bilang isang customer, kundi bilang isang anino na nagmamasid mula sa malayo. Nakaupo lang siya sa isa sa mga kubo, umiinom ng kape, ang mga mata ay laging nakasunod sa bawat galaw niya at ng mga bata. Hindi siya nangungulit. Hindi siya nagpupumilit. Naghihintay lang siya. At ang paghihintay na iyon ay mas nakakabagabag pa kaysa sa anumang sigaw o pakiusap. Sina Leo at Luna, sa kanilang kamusmusan, ay tila natural na natanggap ang presensya ng kanilang ipapa Marco. Si Leo ay madalas tatakbo palapit dito para ipakita ang isang kakaibang bato na napulot niya. Si Luna naman ay ngingitian lang ito mula sa malayo, isang mahiyain ngunit malambing na pagkilala. Si Thea, sa kabilang banda, ay nagtayo muli ng pader sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na gawa sa takot at sa sakit ng nakaraan. Nahanap na sila ni Marco. Ngunit anong kasunod? Babalik sila sa Maynila? Sa mundong minsan na siyang nilamon at iniluwa? Sa buhay kung saan mayroon siyang kahati, isang bata na nagngangalang Migs. Isang gabi, matapos niyang patulugin ang mga bata, lumabas siya sa dalampasigan para magpahangin. Nakita niya si Marco na nakaupo sa buhangin, nakatingin sa madilim na karagatan. Ito na marahil ang pagkakataon para mag-usap sila. Para tapusin kung anuman ang dapat tapusin. Umupo siya sa tabi nito, may sapat na espasyo sa pagitan nila. "Hanggang kailan ka dito, Marco?" tanong niya, ang boses ay kalmado. Lumingon ito sa kanya. Sa dilim, nakita niya ang pagod sa mga mata nito. "Hindi ko alam, Thea. Hanggat kailangan. Wala ka ng kailangan dito. Nakita mo na ang mga bata. Iyon naman ang gusto mo, hindi ba?" "Hindi lang iyon ang gusto ko," sagot ni Marco, ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabigyan ng pangalan. "Ikaw. Kayo. Kayo ang gusto ko." Tumawa si Thea, isang tawang walang saya. "Marco, wag na tayong maglokohan. May pamilya ka na. Mayroon kang Migs. Paano kami magkakasya sa buhay mo?" Humugot ng malalim na hininga si Marco. "Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Hindi ko anak si Migs, Thea." Napatigil si Thea. Ang tunog ng mga alon ay tila biglang humina. "Anong sinabi mo?" Nagsinungaling si Isabela, pagpapatuloy ni Marco, ang tingin ay diretso sa kanyang mga mata. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ang Vector test. Ang pagbubuntis. Lahat ay isang plano para makuha niya ang gusto niya. "Patawarin mo ako, Thea. Patawarin mo ako dahil naniwala ako." Inilahad ni Marco ang lahat. Ang tungkol sa pagtataksil ni Isabela sa kumpanya. Ang tungkol sa pekeng resulta. Ang tungkol sa 5 taon ng pagbabayad niya para sa isang kasalanan na hindi kanya. Habang nagsasalita si Marco, naramdaman ni Thea ang unti-unting pagguho ng pader na itinayo niya. Ang bawat salita ay parang isang pait na tumutunaw sa yelo na bumalot sa kanyang puso sa loob ng 5 taon. Hindi siya anak ng iba. Ang kanyang mga anak, sila lang ang anak ni Marco. Ang katotohanang iyon ay nagdulot sa kanya ng isang matinding saya, ngunit kasabay nito ay isang mas malalim na sakit. 5 taon. 5 taon na nasayang. 5 taon na sana'y magkakasama sila. Nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat na sa wakas ay nabitawan na niya. "Hindi mo kasalanan," bulong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Kasalanan ko rin. Dapat nagtiwala ako sa'yo. Dapat hindi ako tumakbo. Kasalanan ko," giit ni Marco, lumapit ito at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar at nakakapanatag.
Kasalanan ko dahil hinayaan kitang umalis. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, araw-araw kong pagsisisihan at babawin iyon. Tumingin siya sa mga mata ni Marco. Ang lalaking nakilala niya 5 taon na ang nakalipas ay wala na. Ang Marco sa harapan niya ngayon ay may bahid ng pagsisisi, ng pagod, ngunit higit sa lahat, ng isang pag-ibig na tila hindi nagbago. Dea, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig. Hindi ko nababawiin ang nakaraan. Pero hayaan mo akong maging parte ng kinabukasan ninyo. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin. Hayaan mo akong mahalin ka sa paraang dapat sana iginawa ko noon pa. Biglang lumuhod si Marco sa buhangin, sa harapan niya. Mula sa bulsa nito, may kinuha itong isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ito kontrata, Dea, sabi niya, ang mga mata ay nangingilid na rin sa luha. Ito ay isang pangako. Isang pangako na sa bawat araw ng buhay ko, pipiliin kita. Pipiliin ko kayo. Patawarin mo ako sa lahat, mahal ko. Pakasalan mo ako. Napatakip si Dea sa kanyang bibig, ang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking inakala niyang nawala na sa kanya, ay narito, nakaluhod, humihingi ng isang panghabang buhay. Sa di kalayuan, mula sa bintana ng kanilang maliit na bahay, 2 pares ng maliliit na mata ang nakasilip. Umiti sina Leo at Luna, at tumakbo sila papalabas, papalapit sa kanilang mga magulang. Niyakap nila ang dalawa, isang magulo, ngunit masayang yakap ng isang pamilyang sa wakas ay nabuo. Tumingin si Thea sa mga mata ni Marco, sa mga anak nila, at sa singsing. Ang sagot ay kasing linaw ng kalangitan na puno ng bituin sa gabing iyon. Tumango siya, hindi na makapagsalita. Isang tango na nagsasabing sa pag-ibig, sa pagpapatawad, at sa isang bagong simula. Nakatayo si Marco sa ilalim ng isang arko na gawa sa kawayan at pinalamutyan ng mga puting bulaklak. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa maligamam na buhangin. Sa kanyang harapan, ang asul na dagat ay payapang humahalik sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan niya muling natagpuan ang kanyang buhay. 5 taon siyang nabuhay na parang isang makina. Ngayon, sa suot niyang puting linen na damit, pakiramdam niya ay isa siyang bagong tao. Ang hangin ng dagat ay tila tinatangay ang lahat ng pait at pagsisisi mula sa kanyang nakaraan. Lumingon siya sa kanyang gilid. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Elvira, na nakaupo sa isa sa mga upuan. Ang dating matalim na tingin nito ay napalitan ng isang malambot at totoong ngiti. Sa tabi nito ay si Mang Lito, ang ama ni Thea, na nakatingin sa kanya nang may pagtanggap at respeto. Hindi na bilang isang makapangyarihang siyi, kundi bilang isang lalaking malapit ng maging asawa ng kanyang anak. Lumapit si Marco kay Mang Lito. Tay Lito Lee. Panimula ni Marco, ang boses ay may bahagyang panginginig. Salamat po. Para saan, iho, tanong ni Mang Lito. Para sa pagpapatawad ninyo. At sa pag-aalaga ninyo kay Dea. Pangako ko po sa inyo, hihigitan ko pa ang pag-aalaga ninyo sa kanya at sa mga apo ninyo. Hindi ko na po siya hahayaang masaktan muli. Tinapik ni Mang Lito ang kanyang balikat. Alam ko, Marco. Nakikita ko sa mga mata mo. Ang nakaraan ay tapos na. Ang mahalaga ay ang ngayon. Pasayahin mo ang anak ko. Tumango si Marco, isang bukol ang namuo sa kanyang lalamunan. Iyon lang ang basbas na kailangan niya. Biglang tumugtog ang isang malumanay na musika mula sa isang solong gitarista. Nagsimulang maglakad sa pasilyo na gawa sa mga talulot ng bulaklak ang 2 pinakamahalagang panauhin. Si Luna, na maihawak na isang maliit na basket ng mga bulaklak, ay nahihiyang nagsasaboy nito habang naglalakad. Sa likod niya ay si Leo, na seryosong-seryoso sa kanyang tungkulin bilang ring bearer, dala-dala ang isang maliit na unan kung saan nakapatong ang 2 simpleng singsing. At pagkatapos, nakita niya si Dea. Mula sa dulo ng pasilyo, nakita ni Dea si Marco. Nakatayo ito roon, naghihintay, at sa mga mata nito ay nakikita niya ang kanyang tahanan. Ang suot niyang bestida ay simple lang. Hindi ito gawa ng isang sikat na designer. Ito ay isang simpleng puting bestida na abot balikat na dumadaloy sa hangin. Sa kanyang buhok, mayroon lamang ilang maliliit na bulaklak na pinitas ng kanyang mga anak kaninang umaga. Pakiramdam niya ay mas maganda pa siya,
kaysa noong suot niya ang lahat ng mamahaling damit sa mundo. Dahil ngayon, siya ay si Thea. Siya lang. At iyon ay sapat na. Inilahad ni Mang Lito ang kanyang braso. Handa ka na ba, anak? Mumiti si Thea sa kanyang ama, ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Opo, tay. Handa na po ako. Habang dahan-dahan silang naglalakad sa buhangin, ang bawat hakbang ay isang pag-alis mula sa nakaraan at isang pagpasok sa isang bagong kabanata. Nakita niya ang kanyang mga anak na nakangiting naghihintay. Nakita niya si Doña Elvira na tumatango sa kanya ng may pagmamahal. At nakita niya si Marco, ang lalaking kanyang minahal, tiniis, at sa wakas, ay muling natagpuan. Nang iabot ni Mang Lito ang kanyang kamay kay Marco, isang pamilyar na kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Alagaan mo ang prinsesa ko, bulong ni Mang Lito. Buhay ko po ang itataya ko, sagot ni Marco, ang mga mata ay hindi inaalis kay Thea. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila mga alon na banayad na humahampas sa dalampasigan. Ngunit ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kanilang mga puso. Nang oras na para sa kanilang mga panata, si Marco ang nauna. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Thea. Thea, mahal ko, panimula niya, ang boses ay basag. 5 taon na ang nakalipas, sa isang malamig na penthouse, inalok kita ng isang kontrata. Ngayon, dito sa dalampasigan kung saan tayo muling pinagtagpo, wala na akong kontratang ialo. Ang tanging mayroon ako ay isang pangako. Isang pangakong hindi na muling magdududa. Isang pangakong maniniwala at magtitiwala. Isang pangakong sa bawat paggising ko sa umaga, pipiliin kita. Pipiliin ko kayo. Ikaw, si Leo at si Luna. Kayo ang buhay ko. Patawarin mo ako at hayaan mong mahalin kita habang buhay. Si Thea ay humihikbi na, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Marco, sabi niya, pinipiga ang mga kamay nito. Akala ko dati ang halaga ko ay katumbas ng perang kaya mong ibigay. Tinakbuhan ko ang pag-ibig dahil akala ko hindi ako karapat-dapat. Ngunit tinuruan mo ako na ang tunay na halaga ay hindi nabibili. At tinuruan mo ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Kaya ipinapangako ko sa iyo, sa harapan ng ating mga anak, hinding-hindi na ako muling tatakbo. Haharapin natin ang lahat ng magkasama. Mahal na mahal kita. Isinuot nila ang mga singsing. I now pronounce you, husband and wife. You may now kiss the bride. Ang halik nila ay hindi katulad ng una nilang halik sa restaurant, isang halik na may pagkukunwari at pagkabigla. Ito ay isang halik na puno ng pangako, ng pagpapatawad, at ng 5 taong pangulila na sa wakas ay natapos na. Ang palakpakan ng kanilang ilang bisita ay sinaluhan ng sigawan ni Leo at Luna, yehe. Kasal na si nanay at si papa. Kinagabihan, habang ang kalangitan ay nagiging kulay kahel, magkayakap na nakaupo sa buhangin sina Marco at Thea. Sa kanilang harapan, masayang naghahabulan sina Leo at Luna sa papalapit na mga alon. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Thea. This heaven, bulong niya. Akala ko, pangalan lang yan ang kainan mo. Pero ngayon ko lang naintindihan. Ikaw kayong tatlo. Kayo ang heaven ko. Kayo ang kanlungan ko. Sumandal si Thea sa balikat ni Marco, ang puso niya ay puno ng kapayapaan na hindi niya panaramdaman kailanman. At kayo naman, sagot niya, ang dahilan kung bakit ako buo. Pinanood nila ang 4 na anino na humahaba sa dalampasigan habang dahan-dahang nilalamon ng dagat ang araw. Isang anino ng isang lalaki. Isang anino ng isang babae. At 2 maliliit na anino na masayang tumatalon sa pagitan nila. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa payapang paglubog ng araw, sa isang dalampasigan sa Batangas, ang kwento ng isang kontrata ay tuluyan ng nagsara. At ang kwento ng isang pamilya ay nagsisimula pa lamang. Ang kanilang walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Althea. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat ng kwento ni Marco at Thea ay isang emosyonal na biyahe rin para sa akin. Bawat kabanata ay isang pagtuklas sa pait at tamis ng pag-ibig, sa sakit ng pagtataksil, at sa hindi matatawarang lakas ng isang pusong nagpapatawad at umaasa. Naramdaman ko ang kanilang kilig, ang kanilang galit, at higit sa lahat, ang kanilang pag-asang muling mabuo.
Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may isang aral na manatili sa ating mga puso, na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang desisyon. Isang desisyon na maniwala, magtiwala, at magpatawad, kahit na ang nakaraan ay pilit tayong sinusubok. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang nakaraan o sa kanyang kalagayan sa buhay, kundi sa kabutihan ng kanyang puso at sa kanyang kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Kailan kayo pinakakinilig o pinakanaiyak? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa amin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.